Hi, magandang umaga sa inyo diyan. Ito naman ako at magtitimpi ng aking tiyaa. Ayan, so habang nagtitimpla ako diyan, maraming nagme-message. Yung phone ko ay pang-record ko din. Kaya ganyan na nga. So, kwento tayo. Kwento time! So, what happened kagabi? Kagabi, Sunday night, nagayaan ko ng mga kaibigan ko, high school classmates, na magkape. Actually, kape lang talaga eh. Tapos, ayun na, magkasama kami nung isang babaeng classmate ko. Kape kaming konti. Siya kape, sa akin yung milk tea. Then, after nun, mag-milk tea, dumating na yung isang classmate namin na lalaki. Pero, nag-aya siyang uminom. So, uminom na lang kami. O, diba? Ayan, marami pa kasing inquiries yan eh. Kaya, yung tsura ko pa na, para akong para pala akong iguana. Yung mata ko. So, ayun na nga. Tapos, naginuman kami doon. Si jowa, syempre, iniyaya ko pero ayaw niya pumunta. So, pero tanong siya ng tanong kung nasaan ako, kung anong ginagawa ko. Sabay reply naman ako. Pero in-expect ko talaga siyang dadating siya eh. Kaso, ayun na nga, hindi naman dumating. And ayaw naman talaga niya. In-explain niya din sa akin bakit siya nagtatanong. Kasi para alam niya kung nasaan ako. Tama naman. Tapos, ayun na nga. Actually, 3 beer lang yung ininom ko. Tapos, ewan ko nga bakit ang hina ko sa beer. May tama na agad ako eh. Medyo tumagal naman yung namin, usapan namin. Pero hanggang mga 12 ata kami, tapos na kami, umuwi na ako. So, yung pauwi na ako, dala-dala ko yung tawag yan, yung phone ko, nilagay ko dun sa lalagay ng sa motor. Kasi mag-chat nga ako kay jowa na papaalam na. Kaso, wala, parang, ewan ko, basta hindi na ako nakapag-chat sa kanya, umuwi na ako. Tapos pagdating ko sa bahay, galit na galit siya. Tumawag siya. Bakit daw hindi ako sumasagot? Bakit hindi ako nag-update? Tapos medyo may may tama akong konti. Sabi ko, kasi nag-drive na ako. Kaya hindi na ako nakapagsagot ng ng message mo. Tapos sabi ko sa kanya, ayun na. Tapos akala ko binaba niya na. Tapos nabigla lang din naman ako. Di ko naman sinasadya. Parang nakapagsabi ako na, pakialam mo ba? Pakialam ko ng buhay. Parang ganun. Pero actually, ewan ko nga bakit ko yun nasabi. Sobrang tama. May tama yung biring. Tapos, hindi ko alam na ano pa pala yun. Narinig niya pa pala yun. Tanga-tanga eh. Pero hindi ko naman talaga yun iniisip. I mean, hindi ko naman yun in-expect na masabi ko or sinasadya ba. Hindi ko naman sinasadya. Pero nangyari lang talaga siya. Tapos ayun na nga, yung umuwi ako is 12 or mga 1 na ako dumating dito sa bahay. Kasi medyo mabagal lang yung yung pag-drive ko. Tapos, tawag dito? Tumawag siya, galit na galit, nag-explain na ganito, ganyan. Tapos ganun na. Tapos sinabihan ko ng ganun. Parang hindi niya maano na bakit ko sinabing ganun. Sabi, nag-apologize naman ako kasi hindi ko naman sinasadya talaga. Nangyari lang, lumabas na siguro, din ako kasi, gusto kasi siyang pumunta doon eh, para kasama ko sana. Pero hindi siya pumunta. But anyways, akala ko talaga dito lang siya sa amin. Nung pala sa kabilang city siya. Hindi ko naman alam. So, ayun na nga. Tapos, noon, hanggang alas 3, alas 4 ata yun. Yun, siya, nagsisermon siya sa akin. As in, kahit sorry na ako ng sorry. In-explain niya naman kung bakit siya nagagalit. Kasi kasalanan ko naman talaga eh. Kasi dapat nag-update ako. Yun yung mistake ko dun. Sabi ko nga, hindi naman niya maulit. Pero sabi sa akin, ikaw kasi, lagi yung nagsabi, oo, tapos uulitin mo na naman. Yan talagang matigas sa ulo ko nga, ano ba? Nakakatawa lang.
Nakakatuwa pero nababadtrip nga siya, eh. Pero yun na nga. Pero nung umaga na, kasi ngayon na morning dito sa video, nagligpit na lang ko diyan ng gamit ko kasi, tawag dito, may meeting kami. Duty kami ngayon Monday sa work. So, maraming inquiries kasi siyempre yung ganyan talaga trabaho. Kausap ko ata dito yung isang classmate ko, in-explain ko nangyari. Nakakatawa lang, eh, minsan. Kaya understand ko naman yung niya, explanation niya, yung feelings niya kasi concerned nga. Tapos yun na, pagkatapos nito, nag-asikaso na din ako diyan, after ng inquiries. Marami kasing inquiries diyan kasi may mga unit ako ngayon available, eh. Tapos parang lahat ng tao naghahanap ng mga rental unit. Kaya 'yan. Wala pa din ako diyan. Grabe ang ganda-ganda ko pa naman kahapon. Tapos sermon, aray mo. Ayan, so scheduling muna, anong gagawin ko today? Ano bang gagawin ko today? Office. I think I'm going to the bank, yeah. Yeah, pupunta ako ng bangko diyan. Tapos magpapa-notary ng kontrata. So, pini-prepare ko na yung contract diyan. Kasi mas mabuti ang prepared ang contract. Tapos nagpo-photocopy ako ng mga documents ko in case naman aalis na ako, at least ready lahat dun para sa secretary ko. So, ayan na nga. Preparing na ako dito ng gamit. Pangit na ng bag ko dyan, as in. Naglalagas na yung leather niya. Pag hindi original, kakainis. So, every time na aalis ako, lagi kong prepare yung damit ko. Tinuro ko din sa anak ko na kapag aalis, prepare mo yung damit mo, nasusuotin. Pero nakita mo na. Yan. Okay. So, maligo na ako dyan. Ay, hindi pa pala ako naligo. Nagugas ko pala si Disney Princess. Ayan, so hindi naman kasi ako kumakain ng maraming rice. Kaya, naku. Ang marami-rami ko yung hapon na naman. Nagugas na ako para mas maano yung dyan. Tapos na agad trabaho ko. Habang nag-video ako ngayon, nag-record. Nag-video na yung video, may nag-message na naman sa akin ngayon right na habang nag-audio. So, kailangan ko itong replyan. At mabuti ma-split naman itong phone ko. Tapos ako yung naligo, preparing na lower ulit ng hair. Babadrip na nga ako dito sa braids ko. Kapi-kapi na. Nakakabad trip na. Pero hanggang Friday na lang itong hair na to at puputulin ko na ulit. Sobra kasing init dito, as in to the maximum level. Ngayon sa Pilipinas ang init. So pag sobrang init, ang saya-saya ng mga kuto. Tingnan ako nakukuha, nababad na ako. Pero ganyan talaga, welcome to Pilipinas. So, may ginagamit naman ako ng shampoo dyan para matanggal yung mga monsters. Hirap dito pa-dryin kasi sobrang basa. Sensitive kasi. Pero, bilis naman ito ma-dry. Ang ikli pa kasi ng hair ko, maiksi. Gusto ko na sana magpagupit ng hair. Pero bakas pumunta agad ako ng Riyadh. Yung hair ko ang maiksi. Yung magiging problem ko. Pero ko lang naman sana.
Ayan. At saka yung ito yung maleta ko sa gilid. Reading-ready ng umalis. Wala pa kasi, hindi pa ako maka-ano, wala pa schedule. Ang kabata-bata ko naman pati ngayon 64 ako. Wala na, sayang mga workout ko. Di kasi ako maka-workout ngayon at lagi akong busy. Di ko maorasan. Ayan, film ulit. Ganun. Paglalabas ako yan, ganyan lang lagi itsura ko eh. Cream, pressed powder, lipstick. Ayan, buhay na ulit. Ganun lang. Maraming ayoko maraming something sa mukha eh. Kasi nga, sayang yung mukha. Yung lipstick ko, bigay pa yun ni mama. Ayan. Tao na ako. Tao na agad. So, pupunta ako niyan ng office. Ay, di ba pala. Punta muna ako ng bank, notary, then office. That's my plan for today. Taka na aircon, tanggal na lahat. Ayan. Ito, nasa office na ako. So, ito si Boss Arnel, unit manager ko. Siya yung nag-handle sa grupo namin. So, nagdi-discuss kami dito ng mga regarding dun sa bagong developer na nag-open dito sa aming city, which is Naga City, yung Highlands, Bacol, Happy Homes. So, yan yung bago ngayon namin na project sa developer. Actually, ang mura-mura lang ito kasi imagine 15,000 reservation and 8,000 halos yung monthly mo. Ay, kung meron lang talaga akong pambili, bumili na ako ng more property. Kasi property is the best investment talaga. So, kaya yun na nga. So, nag-discuss kami dito ng mga, halos lahat ng mga na i-encounter namin. Sa rental, sa sales, sa mga developer projects. Kasi honestly, sobrang hina ako sa developer sa brokerage. Yun yung, ewan ko ba, bakit hindi ako makachamba. Nakakachamba naman, pero talagang chamba lang isa. Ganun lang. Katulad nung January lang ako nakapasok ng developer. Isa lang. The next, puro na naman rental. Pero okay naman sa rental eh. Kaso, medyo lang si yung head namin kasi kailangan may developer. Saka brokerage kasi kung wala silang pera din. So, ayun. Pero kung naman kasi yun nasa training naman namin yung rental. So, we also entertain rental. Ayan, yun lang.